Hello guys. So ngayon ay tuloy-tuloy na tayo, no? Ay sa video natin. So yung first video wala pa. So ito pa lang siya. Hindi ko pa na-upload actually. Ayan. And para sa ating second video, of course, stock update lang din to for SEC, DMC, LTG, TL, ALI, saka Glo. Ayan. So let's start. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. So, let's start with SEC. Check natin to. And I think trending din to, guys. Boom! Nag-break out. Men, ang galing men. No? So, sana lang, ang pinaka-wish ko dito is masustain. Masustain sana, guys. No? Yung breakout na to. Okay? So, since nasa daily chart tayo, ayan, punta muna tayo dito sa weekly chart para mas maano natin, pa-explain natin na maayos. So for now, since nag-breakout at nag-close, medyo solid na to for me, no? And kung magkakaroon man ng pullback, so pwedeng bumalik dito, slight. Yes, ayan sa May 33, kung saan natin sinabi na pwede mag-retest before, di ba? Pero overall guys, kung titingnan natin, even though na nag-close na sa may labas, pero still ano rin to, still what? Ranging pa rin yan guys. Ayan. So ang pinaka ano dito, testament na siya ay magiging bullish kung siya ay makakapanik sa 36. Ayan, kasi ito yung pinaka makunat na resistance for SEC. Di ba? So, ilang retest yan, guys. Oh. No? So, for me, magiging bullish ako rito kung makakapanik dito, guys, sa may 36 na to. 36 resistance na yan. Horizontal resistance for SEC. Ayan. So, since hindi pa naman overbought, maybe pwede pa tayo mag-extend dito, guys. Ayan. So, pwede pa naman. No? And yung 200 looks good. Yes. So medyo ano na siya, no? So medyo nagki-clear na yung kanyang trajectory, guys. Ayan, no? So far medyo maganda yung pinapakita ni SEC. Ayan. So next natin DMC, guys. DMC. Okay, punta tayo sa weekly. Sa weeklings for this one, so halos alang galawan to, no? So doon pa rin sa may support. Ayan. So for me, I think what? Ayan, kasi pwede pa rin naman tumalaglag dito, guys, eh. Ayan, sa may 10.7. Next support for DMC, ano? Since meron tayong trend line dito, eh. So, in terms of big picture, yung practical way or yung pinaka, let's say, sabihin natin conservative. So, pagka nalaglag, ayan, kasi wala tayong magiging basis, eh, kung siya ay mag-hold dito, no? Pero kung siya ay malalaglag, eh, meron tayong pagbabasihan. Ayun, no? So, maraming mga bounces dito. Ayan pa. Ayan. So, it means pwede, no? Okay, pagka nalaglag. Ayan. Then, sa daily chart. So, sa daily chart, resistance kasi to retest, guys. So, retest 200. Still goods, pero yun nga, retest pa rin to, eh. Ayun, no, so retest. Ayan. So, for me, yung first option na pinakamaganda, no? Kung pagbabasihan natin yung sa weekly chart. Ayan. Next natin, LTG. So, for LTG naman, okay, nalaglag na. Wala na to sa support. Loose na sa may support. So, it means pwede na tong malaglag as low as
8.6. Ayan, kasi pasok pa rin to sa may green box natin eh. 8.6 guys dito, no? Ayan, sa may lower edge ng green box natin. So, yun lang ang masama dito for LTG. Kasi triangle to eh. Oh. Okay, so sell off, bounce, sell off ulit, bounce, sell off. Ayan. So, for this one, let's wait first. Since meron tayo dito nakitang divergence before, no? For LTG. Ayan. Then, sa ano natin, sa daily, same lang. Ayan. So, hindi pa siya oversold, guys. Kaya pwede pa tumalaglag. Ayan. So, may play pa rin to na pwedeng malaglag, ano? Hindi pa siya nakabaon sa baba, eh. Next natin, PLDT. For PLDT naman, check natin yung chart. Ano ba? Okay, so medyo maganda. Pero ano to, no? Nasa resistance pa din. Okay. Much better kung ano to makapanik. So at least mga dito, no, sa ano, sa 1.5 mas goods 'yon. Ayan, sa 1.5 maglaro. So, for now, ano pa lang ito eh. Kumbaga, makonsider natin bounce since nalaglag siya. So, nalaglag to guys, no? Pull back, tapos bounce. Ayan. So, ito po yung typical setup. So, breakout, then pull back, then push to make a higher high, no? So, for this one, wala pa. Ayan. 200 goods. Goods na goods yung itsura. Ayan, solid. So, next one, ALI. Last two na tayo. So, for Ayala naman, tingin tayo sa weekly na para makita natin yung trend. Uhuy. So, medyo ano siya, rejected guys, ano dun sa may resistance na sinabi natin. Hindi nakapanik dito. Ayan, sa may 29. Na-reject dito, na checkpoint sa 28. So ngayon, baba tayo sa ano, sa daily. Ayan. Ay, kasi na-checkpoint eh. Pero dito sa ano natin, sa daily guys, so typical breakout lang to, then pullback. So breakout, then pullback. Of course, pagka nag-hold to, edi pwede mag-rally hanggang dito sa may 29. Ayan, sa 29 to 30 na to. Pero kung hindi at magtutuloy pababa, sa malamang, ibabalik tayo dito. Ayan, sa may 26.88 na to. Support natin before. No? Ayan, kung i-check natin to, sideways to guys eh. Ayan, pa-bounce-bounce lang yung ano dito, setup. Okay. Ayan. Ayan yung 200. So, isa pa to sa problema natin for ALI. No? Then, last natin, Globe. Let's check this one. For Globe, guys. Uhuy, nagrally. Nagrally si Undoy. Ayan. So, 2-1 na ngayon. For Globe, goods. At almost na-hit na yung target natin, ano? Dito sa 2-1. Ano yung sabi natin before? 2-150 ba? Ayan. Because we have here a double bottom pattern. So, breakout, then throwback, then higher high. So, typical setup lang, no? So, ngayon, since overbought, still pwede pa rin naman tong mag-extend hanggang dito, no? Sa 2,250. Yes, pwede pa. Pero of course, we need to check yung sa may lower time frame, especially dito sa daily chart. So, sa daily chart, ang nakikita natin, let's see. May resistance ba dyan?
So, I think parang meron malapit. Okay, kaya medyo ingas lang dito, no? Ayan. So, pwede pa nga to mag-extend, guys. So, ayan. So, malapit dito sa may target natin sa 2140, 2150 na yan, no? Ayan. Ayan. So, pwede pa. Pero kung papasok, medyo alanganin kasi, no? Ayan, kasi nag-rallin eh. Then yung 200. Ayan. Goods din to, no? Solid din yung kanya itsura. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.